Muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay tingnan po natin ang ating mga katabi. Nakikita niyo na po ba ang diwa ng Kapaskuhan sa mukha ng inyong mga katabi? Kitang-kita na po. At ngayon nga pong gabi, hayaan niyo pong bigyan ko ng diin ang isa po sa mga karakter sa ating Biblia. At ito nga po ay si Zacchaeus. Sino nga po ba si Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay isang leader na taga-singil ng buwis. At nung kanyang kapanahunan, ikinukonsider po si Zacchaeus bilang isang makasalanan. Ang kasaysayan ni Zacchaeus sa pag-akyat ng puno ng sikamoro upang makita si Jesus ay isang dramatikong paglalahad na nagbubuod sa daraan ng proseso ng isang nananampalataya kay Jesus. At lahat naman po tayo ay may pinagdadaan ng iba't ibang klasing proseso. Tulad po ng pagiging isang magulang. Sapat na kaya ba na iluwan ng isang ana ang kanyang anak upang siya ay maituring na isang ganap na magulang? At sapat na rin ba sa isang ama na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak upang siya ay maituring na tunay na isang magulang? Sa isang nagtatrabaho, bago niya makuha ang kanyang promotion, ang iba't ibang klaseng bonus, kailangan muna niyang dumaan sa iba't ibang uri ng proseso. Kailangan muna niyang maipasa ang iba't ibang uri ng paperworks na kinihingi ng kanyang boss. Sa isang estudyante, bago niya makuha ang kanyang diploma, bago siya makaakyat ng entablado bilang katibayan ng kanyang pagtatapos, kailangan muna niyang ipasa ang kanyang mga subjects, ang mga examination, at lahat-lahat ng schoolworks ay kailangan niyang pagdaanan. At lahat nga po tayo ay dumadaan sa iba't ibang klase ng proseso. Mga proseso na kung titingnan natin minsan ay talaga naman pong nakakapanghina ng loob dahil sa tingin po natin, hindi po natin ito kakayanin. Sinikap ni Zacchaeus na makita si Jesus upang makilala kung sino siya. Sabi nga po, lahat nga po tayo ay dumaraan sa napakaraming pagsubok upang makanta ng ating mga hinahangad sa buhay. Sabi din po, the sweet fruit of pains, hard work, and suffering is the so-called success. Nasa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, sa kabila ng lahat ng hirap na ating pinapasan sa bawat pagmulat ng ating mata sa umaga, ang nagiging dahilan nito kung bakit tayo patuloy na lumalaban ay upang mapagtagumpayan ang ating hinahangad sa buhay. At lahat naman po tayo ay nabubuhay ng dahil sa isang dahilan. Dahil sa kagustuhan ni Zacchaeus na makita ang ating Panginoon, ngunit nakita niya ang napakaraming tao. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkus, umakyat siya sa puno ng sikamoro upang makita siya at makita niya ang ating Panginoon. Sabi nga po, if there's a will, there's a way. Kung gusto natin, maraming paraan, at kung ayaw natin, maraming dahilan. At paano nga po ba natin ginagampanan ang ating paglilingkod sa Diyos? Sapat na nga ba na nakaupo tayo sa simbahan tuwing linggo, nakikinig kay pastor sa kanyang sermon? Minsan nga po, physically present but emotionally, mentally, and spiritually absent. Nakalabas na po pala ang ating espiritu sa loob ng simbahan, nasa loob na po pala ng SM, nasa palengke na po pala, o kaya naman po ay nasa bahay na. Nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa.
Paano nga po ba natin tinatanggap ang Panginoon sa ating buhay? Nakikita lang ba natin ang ating Panginoon kapag nasa harapan natin, pag hawak kamay na natin ang mga bagay na gustong-gusto natin? Ngunit pag dumating ang panahon na tayo ay lugmok na lugmok sa mga problema, nakakalimutan na natin na siya ay tawagan. Ngayon po ay bigyan po natin ng emphasis ang naging pagbabago ni Sakeo mula sa isang makasalanan patungo sa isang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Bigyan po natin kahulugan ang salitang change o pagbabago. Una po rito ay ang letter C o committed. Upang maisabuhay ang kaganapan ng bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos o ang panibagong chance, maging tulad tayo ni Sakeo na naging tapat sa kanyang pangako. Ano nga po ba ang sinabi ni Sakeo sa ating Panginoon? Na siya ay bilang isang makasalanan, taga-sigil ng buwis, siya ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nandaya. Siya ay nagnakaw, ngunit sinabi niya sa Panginoon na handa niyang ibalik kung anuman ang kinuha niya sa kanyang mga naging kasalanan. Naging committed siya at naging matapat siya sa pagtupad ng kanyang pangako. Tayo po, gaano po ba tayo ka-committed sa paglilingkod sa Panginoon? Sapat na nga ba na tayo ay nandito sa simbahan, na pagkakatapos ng simba ay uwi na lang at doon na lang po natatapos ang lahat? Sunod naman po ay ang salitang o ang letrang H o hope. Sabi nga po, never lose hope, never say die, tomorrow is another day. Kagaya ni Sakeo, hindi niya pinansin kahit gaano mang kadaming tao ang pumapalibot kay Jesus. Sapagkat para sa kanya, gumawa siya ng paraan upang siya ay makita o mapansin ng ating Panginoon. Paano nga kaya tayo bilang tao? Na tayo ay minsan dumadating sa panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob. May dumating na problema, pakiramdam natin hindi natin kayang lampasan. Pero hindi po natin napapansin na pagdating ng araw, sa ilang gabing pag-iisip, sa ilang araw na pamumroblema, dadating ang panahon or darating ang araw na marirealize natin o maiisip natin na yung iniisip natin ng isang gabi, nalampasan na pala natin ngayon. Minsan po, nadi-discourage tayo dahil minsan, tinitingnan lang natin yung problema. At sa sobrang pag-iisip natin sa problema, hindi na po tayo nakakapag-isip ng mga posibleng solusyon upang matapos o malampasan ang mga problemang ito. Kaya dapat, bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon, hindi po tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Dahil sabi nga po, habang may buhay, ay patuloy na mayroong pag-asa. Kahit gaano pa man kabigat ang ating pinapasang problema. Sunod po ay letter A or adapting or being to adapt. Kagaya ni Sakeo, upang siya ay mapansin ng ating Panginoon, ano po ang ginawa niya? Tumingin siya sa paligid, nakita niya ang puno, at ang punong iyon ang ginamit niya upang siya ay makita. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan na nakita niya kung paano niya makikita ang ating Panginoon. Sabi nga po, we need to embrace changes. Kung ano ang nasa harapan mo, yun ang kunin mo, or kung ano ang nasa harapan mo, makontento ka. We don't need to ask for more. Kung ang nasa harapan lang nating pang-ulam ay tuyo at kamatis, kainin natin, wag muna tayong manghangad ng karne. Malay nyo bukas, sa pag hindi nyo paghahangad at sa paghihintay nyo, bukas Jollibee na ang inyong kakainin. We need to adapt to our environment. Minsan nga po, nahihirapan po tayo sa transition. Dumadating po sa point na kung noon,
maalwan kayo sa pera, nabibili nyo lahat ng gusto nyo, pero dumating sa point na unti-unti nauubos yung mga material nyong bagay. At syempre, nakasanayan nyo yung buhay na masagana, at dahil sa nakasanayan nyo, nahihirapan kayong tanggapin ang buhay nyo sa ngayon. Kaya ang nagiging tendency po, nagagalit kayo sa mundo, na kahit hindi kayo inaano ng tao, sa kanya kayo nagagalit, at minsan pa, sinisisi natin ang Diyos kung bakit ganon ang nangyari sa buhay natin, without even realizing na hindi tayo man lang nagpasalamat nung panahong tayo ang nasa taas. Sunod naman po ay ang letter N or necessity. Si Zaccheo, binigyang diin kung paano niya kinilala si Jesus sa kanyang buhay, sapagkat ang tingin niya kay Jesus ay hindi lamang isang Panginoon o isang dakilang Panginoon. Ang tingin niya kay Jesus ay isang pangangailangan. Dahil para sa kanya, si Jesus ang tanging kasagutan ng lahat ng bagay na kanyang pinagdadaanan. Na si Jesus ang pinto ng kaginhawahan sa buhay na makasalanang mayroon siyang tinataglay. Ngunit kailan nga ba natin kailangan ang Diyos? Kailangan lang ba natin ang Diyos pag nakita natin ang ating wallet na wala ng laman? Pag nakita natin ang ating mga kaldero na wala ng lamang kanin? O kapag humaharap tayo sa matinding problema na pakiramdam natin ay hindi natin kayang lampasan? Mga kapatid, kailan nga ba natin kailangan ang ating Panginoon? Sunod naman po ay ang letter G or growth or paglago. Si Zaccheo, mula sa isang makasalanang nilalang, ngunit nabigyan ng pagkakataon upang baguhin ang mundong kanyang ginagalawan. Hindi lamang po dapat pisikal na kaanyuan ang lumalago sa atin bilang isang tao. Kasama na po dapat sa ating paglago ang ating moral, ang ating emotional, at ang higit sa lahat, ang ating spiritual growth. Sabi nga, madaling maging tao, ngunit ang hirap magpakatao. Ngunit bilang isang bagong nilalang na binago ng pag-ibig ng Diyos, marapat lamang na tayo ay lumago sa larangan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sunod naman po ay letter E or evolving or nagbabago, may transition. Na si Zaccheo, mula sa isang makasalanang tao, patungo sa buhay na paglilingkod na may pag-ibig sa Diyos at isang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo bilang isang tao, nag-evolve na ba kayo? Nag-improve na ba kayo? Kung kayo ay isang miyembro ng isang organisasyon, mananatili lang ba kayong isang miyembro? Hindi ba kayo nangangarap na sana bukas, sa isang araw, ako naman ang leader ng grupong ito? Sana tayo po bilang isang mananampalataya, hindi lang po tayo dapat tumigil sa kung ano man ang meron tayo ngayon. O dapat patuloy ang ating paglago at patuloy tayong naghahangad ng bagay na mapapalago ang ating espiritualidad. At ang katauhan po ni Zaccheo sa ating Biblia ay nagbigay po sa atin ng detalye na ang lahat po ng tao, kahit anong kasalanan, kahit makasalanan po, ay may pagkakataon at binibigyan ng pagkakataong magbago. Mula sa isang pagiging makasarili, mandaraya, magnanakaw, ay naging isang tapat na lingkod ng Diyos. Lahat po tayo ay may pagkakataong magbago. Habang may panahon pa, habang kaya pa natin, we need to live our life in the fullest. Ang ating pong Kapaskuhan ay sumasalamin sa pag-asa, gaya ng pagdatal ng ating Panginoon, na tumubos ng ating mga kasalanan. Ang Kapaskuhan po ay sumasalamin at nagbibigay pag-asa ng lahat ay may pagkakataong magbago. Sabi nga din po, your past will never define who you are today and it will never dictate your future. Oo, makasalanan ka noon.
Oo, nagkasala ka noon, pero hindi ibig sabihin noon ay magkakasala ka pa rin ngayon at sa hinaharap. Nasa sa atin po kung mananatili tayo sa katauhan na pilit natin o dapat na nating baguhin. Hawak po natin sa ating mga kamay kung ano ang gusto nating mangyari, kung ano ang gusto nating gawin sa ating mga buhay. Ang pagdatal po ni Jesus sa mundo at sa buhay ng mga tao tulad ni Sakeo ay isang pagdiriwang ng kaganapan na binago o ng pinalayang buhay. Sabi nga rin po, ang oportunidad po ay minsan lamang darating sa ating buhay. Kaya kung may pagkakataon po tayo na baguhin ang takbo ng ating buhay, bakit hindi? Bakit kailangan pa nating hintayin na malumog pa tayo sa kasalanan kung kaya naman natin ngayong iahon ng ating mga sarili? Ito ang buhay at pananampalataya na binigyang kakayahan at biyaya mula sa Panginoon. Tulad ni Sakeo, kahit tayong mga tao ay may pagkakataon pa, may pag-asa pa. Ang buhay at pananampalataya na binigyang kakayahan at biyaya mula sa Panginoon upang manguna sa pagmamalasakit. Sabi nga po, walang ibang permanente sa mundo kundi ang pagbabago. At ang pagbabago pong ito ay dapat magmula sa ating mga sarili. Sapagkat kung ang pagbabago po ay magmumula sa ating mga sarili, ito po ay ang magiging ugat upang tayo ay magtagumpay. Sapagkat kung ano man po ang nangyari sa atin, kung ano man po ang nangyari sa ating nakaraan, kung tayo po ay isang taong may pangarap, kung tayo po ay isang taong may paninindigan, wala pong imposible. Kung patuloy po tayong hihingi ng guidance sa ating Panginoon at willing po tayong baguhin ang takbo ng ating buhay, wala pong imposible. Ang buhay at pananampalataya na binigyang kakayahan at handang ipaglingkod sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga pagkakataon o ang ibinibigay sa ating chances upang gawin ang mga bagay na dapat nating gawin. Kung kaya nating maglingkod sa Diyos, kung kaya nating ibigay ang talento natin sa Diyos, bakit hindi? Kung kaya nating maglaan ng sapat na oras o tamang oras sa ating Panginoon, bakit hindi? Sapagkat ang tunay na pagbabago po ay sumasalamin sa ating pagkatao. At ang pagbabago pong ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan na buhayin muli ang natutulog nating pananampalataya at magbibigay sa atin at magdadala sa atin sa tamang direksyon ng buhay. Magandang gabi po at Merry Christmas!